Tiniyak ng Malacanang na handa ang gobyerno na ibigay ang mga kinakailangang assistance ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang siya ay nasa kustodiya ng ICC. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Nakarating na sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court dahil sa kanyang madugong war on drugs at extrajudicial killings habang presidente noon ng Pilipinas at alkalde ng Davao City. Tiniyak ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong kay Duterte. Meron man po tayong batasang RA 9851 kung saan sinasabi po, no, kahit po ang dating Pangulong Duterte ay masasabi pong dapat na usigin o kailangan magkaroon ng hearing sa ICC, hindi naman din po papabayaan ng ating gobyerno, lalong-lalo na po kung ito ay tungkol sa kanyang karapatan. Sino man, kahit hindi po dating Pangulo, basta po Filipino, makakaasa po yan ng tulong sa ating pamahalaan. Alinsunod sa Republic Act 9851 of Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, kailangan tiyakin na magiging makatarungan at mabilis ang paglilitis at naayon sa pambansa at international na pamantayan ang mga kaso laban sa individual na naharap sa mabibigat na krimen sa ilalim ng international law. Ang Embahada ng Pilipinas naghatid ng mga damit panlamig at care packages sa dating Pangulo, kasamang grupo at mga crew ng eroplano. Sa pakikipag-ugnayan ng embahada, nabigyan ng dating Executive Secretary Midial Dea ng 15 araw na visa bilang legal counsel ng dating Pangulo at pinayagang bumisita sa kanya sa ICC Detention Center. Una nang ipinaabot ng embahada sa ICC at sa Netherlands Ministry of Foreign Affairs ang pangangailangang tutukan at bantayan ang medikal at pisikal na kalagayan ng dating Pangulo. Sa kanyang pagdating sa Netherlands, isang ICC nurse na bahagi ng reception party ang nakipag-ugnayan sa personal na nurse ng dating Pangulo tungkol sa kanyang kalusugan at mga pangangailangang medikal. Binigyan din ng dating Pangulo ng mga pangalan at contact number ng mga opisyal na embahada na maaring tawagan para sa anumang tulong konsular na kanyang kakailanganin. Tinrato pa rin po siya bilang Pilipino at bilang former president. Kompleto po ang kasamahan po doon, may mga doktor po, may mga nurse, nandun din po ang kanyang mga abogado. So wala pong katotohanan na hindi po nabigyan siya ng tamang atensyon, especially patungkol sa medical needs na kailangan po niya. Samantala, ang tanggapan ng Pangulo, pinagkalooban ng authority to travel si Vice President Sara Duterte na nais makita ang kanyang ama. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.